Romans chapter 5, beginning verse 1 hanggang verse number 5. Babasahin ko at inyo pong sundan sa inyong mga paningin. Ganito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience, and patience experience, and experience hope. Verse 5, and hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us. Maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. Patuloy po nating pag-aaralan ang pag-asa ngayong umaga. Pag-asa. Alam nyo na napakadalang lamang pala na pinag-aaralan ang pag-asa sa mga churches. In fact, binabalikan ko yung aking memory, parang wala akong naaalala mula nung naligtas ako hanggang ngayon kung meron akong narinig na mensahe about hope. Wala akong naalala. But the word hope was mentioned many times in the Bible. And oftentimes we overlook it. Parang nilalampasan lamang natin. Hindi natin siya masyadong binibigyan ng pansin. Hindi natin masyadong binibigyan ng halaga. Pero ang pag-asa ay isang napakahalagang papel na ginagampanan sa buhay po natin bilang mga mananampalataya. In fact, tayo po na mga Kristiyano ay nabubuhay sa pag-asa. Hope. Ito po yung nagbibigay ng lakas sa atin para magpatuloy sa buhay. Pag-asa. Yung hope. In fact, hindi lamang po sa buhay natin bilang mga mananampalataya, kahit sa practical na buhay natin, ito pong pag-asa na ito ang siyang nagbibigay ng lakas para magpatuloy po tayo sa buhay. Let me give you several examples. Yung mga anak natin na pinag-aaral natin, ginagapang natin yan sa pag-aaral nila. Yung iba, kung ano-anong trabaho na ang pinasok para lang maigapang sa pag-aaral yung mga anak. Bakit natin ginagawa yun? Sa pag-asa na magkakaroon sila ng magandang buhay at hindi lamang sila, kundi tayo ay iaahon nila sa kairapan. That is hope. Pero kung anak mo ay wala ng pag-asa, kasi may mga bata ngayon, meron silang opportunity mag-aral, sinasayang nila, hindi sila nag-aaral. Akala natin nag-aaral, pero di nang pala pumapasok. Parang wala na yung pag-asa natin. Pero kapag alam natin na masipag mag-aaral yung anak natin, kahit gaano kahirap ang buhay, itataguyod natin para makatapos siya. That is hope. Di ba? Sa mga buhay po natin, yung pong hope, ito yung nagbibigay ng motivation, ng inspirasyon sa atin para magpatuloy po tayo sa buhay. Last Sunday, tinalakay po natin ang definition po ng hope. Hope is a confident expectation. Kumpiyansa ka, naniniwala ka, sigurado ka na ito ay mangyayari. That is hope. It is a confident expectation. Hindi pa siya nangyayari, mangyayari pa lamang. At naniniwala ka na mangyayari yun. That is biblical hope. At tayo bilang mga mananampalataya, bagamat hindi pa natin nakita yung langit, hindi pa tayo nakapunta doon. Obviously. Pero yung hope natin ay buhay sapagkat naniniwala tayo, darating yung araw, pupunta tayo doon. Naniniwala tayong nag-i-exist ang langit. At naniniwala tayong doon ang uwi natin. Ang tawag po natin doon is hope. Kasi kung hindi ka naniniwala na merong langit, kung hindi ka naniniwala na pupunta ka doon, hindi mo alam kung saan ka pupunta kapag namatay ka, then we are hopeless. Wala tayong pag-asa. But because our hope is alive, yun ang nagtutulak sa atin kung bakit patuloy natin ginagawa yung mga ginagawa natin bilang mga mananampalataya. Why do we come to church every Sunday?
Because we have hope in God. Bakit tayo naglilingkod sa Panginoon? Because we have hope in God. Lahat ng ginagawa natin parang nakaugnay lahat sa pag-asa. Kaya kailangan nating pag-aralan, what is this word called hope in the Bible? Several elements na gusto ko pong pag-aralan po natin ngayong umaga about hope. Turn your Bibles in Romans chapter 8, verse 24. Few pages, parang 2 pahina lamang po yan sa mga Bible po natin. 2 pages forward. Romans chapter 8. Romans chapter 8, verse number 24. Sabi ng Bible, for we are saved by hope. Tayo po ay naligtas sa pag-asa. But hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why doth he yet hope for? Yung pag-asa ay hindi daw nakikita. Kung ito ay nakikita mo na, hindi na ito pwedeng tawaging pag-asa. It is no longer hope. Kasi yung hope ay hindi sa kasalukuyan. It is in the future. Magaganap pa lang. Na mag-asa ka. Umaasa ka na mangyayari pa lang. Hindi pa nangyayari. Kasi kapag nangyayari na, it is no longer hope. Kaya, ano yung unang element na makikita po natin about hope? Number 1, hope is waiting on God. Hope is waiting on God. Naghihintay tayo. Lahat ng ginagawa po natin ay ginagawa natin dahil sa pag-asa. Hindi pa nangyayari. Mangyayari pa lang. Bakit po tayo nag-o-offering kapag offering time na? Sapagkat umaasa tayo na sa ating pagbibigay, i-bless tayo ng Panginoon. Merong blessing na darating sa buhay natin sa ating pagbibigay. That is hope. Hindi pa nangyayari. Naniniwala kang mangyayari pa lang. Kaya tayo nagbibigay. Ang tawag po natin doon is hope. You are certain and confident it will happen. Yung pong mga nanliligaw. Bakit tayo nanliligaw? Sa pag-asang sasagutin tayo. Meron kang hope, di ba? Lalong-lalo na kung nalaman mo na yung nililigawan mo ay may gusto din sa'yo. Yung ligawan, formality na lang. So, ibig sabihin, buhay na buhay yung pag-asa. Kaya hindi mo alintana yung pagod, atid sundo, yung gastos, yung libre, sapagkat alam mong yung pag-asa mo buhay. Paano pag binastad ka na? Patay na yung pag-asa. Di ba? Nalaman mo sa mga best friend niya, sa mga kaibigan niya na wala ka talagang pag-asa. Kahit anong gawin mo, busted ka talaga. So talagang patay na patay yung pag-asa. Pero kapag buhay yung pag-asa mo, willing kang maghintay. Di ba? Ang sabi ng magulang ko, kailangan mo nang makagraduate ako bago ako makipagrelasyon. So willing kang maghintay kapag buhay ang iyong pag-asa. So tayo ng mga mananampalataya, we are willing to wait on God because our hope in Him is alive. Buhay yung pag-asa natin sa Kanya. At ang Bible ay nagbigay po siya ng maraming mga halimbawa sa atin, people who waited on God sapagkat buhay ang pag-asa nila sa Panginoon. Si Noah, sabi ng Panginoon, gumawa ka ng malaking arka. Babaha ang buong mundo. Kaya magtayo ka ng arka para maligtas kayo sa baha. Nung sinabi ito ng Panginoon kay Moses, hindi pa umuulan noon, hindi alam. Noah. Hindi alam ni Noah kung ano yung ulan. Hindi alam ni Noah kung ano yung baha. Wala siyang concept ng mga bagay na ganoon. And yet, pinapagawan siya ng Panginoon ng ark. Dahil buhay ang pag-asa ni Noah sa Panginoon, he builded an ark. Naghintay siya sa pagkilos ng Panginoon noong mga panahon na yun. Si Joseph, ang sabi ng Panginoon kay Joseph, through a dream,
You will rule over your brethren. Ililid mo sila, magiging leader ka. Sinabi ito ni Joseph sa kanyang mga kapatid. And because of that, lalo siyang kinamuhian ng kanyang mga kapatid. At kung ano-anong mga paghihirap ang naranasan ni Joseph. Nandun na yung binugbog siya, hinubad, tinapon sa balon, ibinenta sa mga mangalakal, yung mga mangangalakal, ibinenta sa Egypt naging alipin siya. At doon sa Egypt, pinromote siya ng Panginoon, naging prime minister siya. Gaano katagal na naghintay si Joseph? According to the Bible, 31 years siyang naghintay bago siya naging prime minister. Bakit nagawa ni Joseph na maghintay ng ganong katagal? Because his hope is alive. Buhay yung pag-asa niya. Hindi lamang po si Joseph, si Moses. He was in the wilderness for 40 years. He waited 40 years. Pinrepare siya ng Panginoon doon bago siya ginamit to deliver Israel from their bondage in Egypt. Because his hope in God is alive. Si David, nung bata pa lamang po si David, ay na-anoint na siya to be king of Israel. Pero hindi siya agad naupo as king. Ang hari noon ay si King Saul. But he wisely behaved himself because he believed in God. Buhay yung pag-asa ni David. So sa atin po ng mga mananampalataya, kung tayo ay merong pag-asa sa Panginoon, we should learn to wait on God. Matuto po tayong maghintay sa Panginoon. Ang nakakalungkot lang minsan ay inuunahan na natin ng Diyos. Naiinip tayo sa kakahintay sa Kanya. Lagi niyo pong tatandaan, God's timing is always on time. Tayo lang ang hindi marunong maghintay. Gusto natin kapag binless tayo ng Panginoon, now na. Gusto natin, ngayon na. Pero ang Panginoon, hindi siya ganun. Inihahanda muna tayo ng Panginoon. Nire-ready muna tayo ng Panginoon. Sapagkat kapag premature ka, at ibinigay na ng Panginoon yung blessing na hinihingi mo sa Kanya, baka ito ang sisira sa iyo. Nire-ready muna tayo ng Panginoon. At kapag ready ka na, mature ka na, handa ka na i-handle yung blessing ng Panginoon, then ibibigay ng Panginoon yung blessing na yun sa iyo. So while we are waiting, we should not only wait on God, while we are waiting, we should also serve the Lord. Paglingkuran ng Panginoon habang naghihintay tayo sa Kanya. Alam ko po, isa sa pinakamahirap gawin ng tao ay ang maghintay. All throughout our life, parang wala na tayong ibang ginawa kundi ang maghintay. We should wait serving the Lord. Habang naghihintay, naglilingkod tayo sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Romans chapter 5 verse 3 and 4, and not only so, but we glory in tribulations also. We glory in tribulations also. Anong ibig sabihin nito? Yung tribulations, ito po yung mga paghihirap na nararanasan natin sa mundong ito. We glory, sabi ng Bible, yung natutuwa ka pa na naghihirap ka. Nagagawa mong tiisin ang mga paghihirap. Bakit? Kapag buhay ang pag-asa mo, kaya mong tiisin kahit anong paghihirap. Masaya ka na maghihirap ka sapagkat alam mong yung pag-asa mo buhay. Kung yung anak mo, alam mong masigasig sa kanyang pag-aaral, maganda yung mga grades niya, maganda yung magiging kinabukasan niya, kahit anong paghihirap ng trabaho, titiisin mo sapagkat alam mong maayos yung anak mo. Buhay yung pag-asa mo sa kanya. Pero kung anak mo, bulakbol, hindi nag-aaral ng maayos, parang ang bigat sa kalooban na itaguhid mo pa yung pag-aaral niya. Kasi parang walang pag-asa eh. Sayang lang, di ba? Pero pag masikap siya sa kanyang pag-aaral, buhay yung pag-asa mo sa kanya, nagagawa mong tiisin kahit anong hirap. Masaya ka sa mga paghihirap mo sapagkat alam mong buhay yung pag-asa mo sa kanya. Yun ang tinuturo ng Panginoon sa atin dito. We glory in tribulations also sapagkat yung hope natin sa Panginoon ay buhay. Not only that,
knowing that tribulation worketh patience. Patience, that is waiting. Di ba kapag naghihintay tayo, yun ang pinapairal natin, yung patient natin. Ano ba yung ginagawa mo kapag naghihintay ka? Nagpapasensya ka, di ba? Yun ang pinapairal natin. Yun ang pinapagana natin, yung patient natin habang naghihintay tayo. At anong naibubunga po dito sa atin? Verse 4, and patience, experience. And experience, ano sabi ng Bible? Hope. Doon nabubuhay yung pag-asa natin sa mga nararanasan natin. Let me give you an example. Yung mga anak ko pag mapasok yan nakamotor. Si Faith, meron po siyang motor, yung Grabis na red. Nandiyan ba si Faith? Wala na naman siya. Ayun. Meron siyang motor, yung Grabis na red. One time, dumating siya ng hapon doon, kino-complain niya. Sabi niya, Daddy, may naririnig akong ingay dito. Hindi normal. Sabi niya, anong ingay yung naririnig mo? Ako naman, yung parang bisikleta, yung kadena niya. Pag nakaminor ka sa bisikleta, parang ganun. So, pinandar ko, pinakinggan ko, may ingay nga. So, ang ginawa ko, dinala ko sa mekaniko. Pinakinggan ng mekaniko. Sabi ng mekaniko, Sir, tensioner. May mabibili ba tayong ganyan dito? Hindi ko po alam, subukan nyo. Ano ba yung tsura nun? Kinalag, pinakita sa akin. Sino dito nakakaalam kung ano tensioner sa motor? Sino nakakaalam kung ano tensioner dito? Hindi nyo alam. Okay, si Brother Raul lang. Pinakita sa akin, ganito. So, yan po ang bilhin nyo. Pag sinabi kong tensioner sa shop, alam ba nila yon? Meron palang manual at saka automatic. Yung bibiling kailangan kong bilhin, automatic. So, dinala ko yun para ipakita. Lahat halos ng motorcycle shop, buong Tarlac, nalibot ko, wala akong nabili. So, ano yung aking remedyo? Alam niyo kung saan ako pumunta? Kay Lazada. Pumunta ako kay Lazada, order online, 2 days pandarating. Balik ako sa mekaniko, Sir, 2 days pandarating. Wala akong mabili. Ibalik muna natin ito. Tiyagaan muna, tumatakbo naman. Binalik. Nakita ko paano binalik. Ganyan. Pag-uwi, after 2 days, dumating na yung tensioner. So, ang ginawa ko ngayon, ni-YouTube ko siya. Nanood ako sa cellphone. Maraming beses ko siyang pinanood. Pati sa TV, nag-YouTube din ako. Madali lang ilagay ito, kako ganon. So, umaga ngayon, papasok si Fidel. Nilagay niya na yung bags niya sa motor. Naghihintay na yung classmate niya. Ako, nandun, gumagawa. So, yung bagong tensioner, nilagay ko ngayon. Tapos inigpitan ko. O, sige. Sabi ko sa kanya, pinandar niya, Daddy, ayaw umandar. Anong ayaw umandar? Pinandar ko. Hanggang sa naubos yung baterya, kakaklik na gano'n, ayaw umandar. Daddy, ikik ko. Sabi niya, o sige, ikik mo. Kinik niya, ayaw pa rin umandar. Hindi, baka hindi ka marunong mag-kick. Ako mag-kick. Kinik ko, ayaw umandar. Naku, paano kaya ito? Gano'n, anak, mag-commute ka muna. Kakong gano'n. Nag-commute siya. Hindi ko napaandar. Ang ginawa ko, nagtawag ako ng mekaniko, pinuntahan sa bahay. Kinalag. Ayaw talaga umandar. Binuksan ng makina ngayon. Nakita ang problema. Natanggal yung timing chain dun sa cam gear. Sino nakakalam kung ano cam gear? Natanggal. Naku, paano kaya natanggal yun? Nilagay nila. Ayaw pa rin umandar. Baklas uli. Baklas. So, nasilip, doon sa cam gear, merong napingas na maliit na bakal. So, tinanggal yung cam gear. Sir, bili kayo ng ganito. Ikot uli ako sa mga motorcycle shop. Dala-dala ko yung cam gear na yun. Meron po ba kayong ganito? Biyaya ng Panginoon, may nabili naman ako. Sinalpak. Hinigpitan. Sinara. Umandar. Pero iba at takbo niya. Hindi normal ang takbo. Hindi ako satisfied. Kinabukasan, dinala ko sa shop ng mekaniko. Binuksan uli doon.
Hindi nila naayos. Binalik. Sabi ko, daling ko na sa Yamaha to. Dinala ko sa Yamaha. Kaso mag-aalas 5 na yun, hapon na. Sir, magsasara na po kami, matagal pong gawin yan. Bubuksan pa, ganyan-ganyan. Ibalik nyo kinabukasan. Ang problema, sa kasa, kung alas 8 nagbubukas yan, 6 o'clock pa lang, marami na nakapila. So ako naman, kinabukasan, ewan ko, parang kumpiyansa ako, 8:30 pa akong umalis sa bahay. Pagdating ko sa Yamaha, walang customer, ako lang. Bahimala to. Kahit yung mga nagtatrabaho, nagtataka, bakit ako lang daw ang customer? Wala silang nakapilang customer yung araw na yon. Binuksan nila. At nakita nila yung timing guide. Bumaluktot. Dahil nung inilagay ko yung tensioner, basta ko lang sinalpak. Nire-reset pala yon. Pag nailagay mo, at saka mo siya i-release. Hindi ko nireset, basta sinalpak ko lang. Tumukod siya sa timing guide, bumaluktot yun. At dahil may init yung loob ng makina, yung pagkabaluktot niya, tumigas din na bumalik. Kaya ayaw umandar. So, sir, ito, plastic lang yun na mahaba, kulay black, ganun. Bili po kayo nito. Nakabaklas na yung motor, di ko na magamit. Saan ako bibili ka ako? Punta po ko sa mga shop niya. Naglakad ako. Alas 9 ng tanghali, lalakad ako, kainit. Shop. Sarado pa yung shop na tinuro. Inintay ko pang magbukas, andun ako. Sabi ko, Marbs, Saklolo, tulungan mo ko. Nung nagbukas, binigyan ako. Teka, parang mas mahaba po ito, butas niya mas malaki. Pero sabi ng mekaniko, pwede yun, ilakad uli. Balik sa shop. Inilagay. Sir, hindi po siya lapat. Pwede ko bang ibalik ito? Pwede po. Lakad uli. 9:30 na yon. Ang sabi ng chick, Chingtin, Chingtin. Ha? Chingtin. Hindi ko po nagamit. Pwede ko bang isoli? Chingtin, Chingtin. Chingtin. May bumibili doon. Ano daw? Ano yung sabi niya? Change item daw po. Okay. Change item. Hindi pwedeng ibalik yung binayad ko. Ganun po talaga dito, sabi niya. Kahit ako pag bumibili, nagkamali. Change item. Anong i-change item ko ako? So, napabili tuloy ako ng ibang item doon. Mas mahal yung gusto kong item. Nagdagdag pa ako. Wise talaga yung mga inchik. Talagang kumita na naman siya. So, hindi pwede. Sabi ko, Marbs, punta tayo doon. Dala ni Marvin yung kolong-kolong. Sakay ako. First time ko sumakay ng kolong-kolong, sumakit yung katawan ko. Wala. Siguro nakalimang shop kami. Wala. Yung timing guide, nung dala ko yun, nakaganyan sa kamay ko kasi malangis eh. Sa dami ng shop na napuntan namin, hawak ko na doon ganyan na. Luminis, kakahawak. Balik ako sa Yamaha. Sir, wala talagang mabili. Alam niyo kung saan ako nagpunta na naman? Lazada na naman. Order sa Lazada. Sabi ko, 90 pesos lang pala itong kaperasong plastic na to kung saan ako nakarating. Order. Sabi ko, sir, remedyoan muna natin ito. Talagang wala. Para maiuwi ko yung motor. Remedyoan. Sir, ipainit natin. Bili po kayo ng butane at saka lighter. Papainitin natin. Pabili na naman ng butane. Lighter. Pati si Brother Julius na abala. Dumating siya doon, dala niya yung butane. Pinainit nila, ginato nila, naayos nila. Sinalpak, gumana, nauwi ko yung motor. Kinabukasan, dumating yung timing guide. 90 pesos sa timing guide. Sabi ko, tumatakbo na yung motor, aanin ko to. Yung experience ko doon, di bali yung gastos eh. Yung 950 na cam gear, yung timing chain, timing guide, langis, lahat ng mga yun. Di bali yun eh. Pero yung pagod mo na naglalakad ka sa init, sabi ko, Diyos ko, hindi ko man ginagawa to, bakit ako naglalakad sa init? Experience na binigay sa akin ng Panginoon, natuto ako. Ngayon, pag nasira po tensioner nyo, dalhin nyo sa akin. Alam ko na kung paano gawin.
Ano pong tawag natin dun? Hope. Habang naghihintay tayo sa Panginoon, may ginagawa tayo. Kasi yung ginagawa mo ay ebidensya na buhay yung pag-asa natin sa Panginoon. Amen? We serve while waiting. Number 3, hope. While waiting, serving God, walk with God. Walk with God. Ano pong ibig sabihin nito? Na lumakad ka sa Panginoon. Kapag kasama mo ang Panginoon, may mga ipaparanas ang Diyos sa iyo na madalas hindi natin maintindihan bakit natin nararanasan. God allows us to experience things in life for us to gain wisdom. Para mag-grow tayo. Kaya may mga pinaparanas ang Panginoon sa atin. Meron pong isang fresh graduate from college na isang estudyante. Ang pangarap niya ay maging successful bank manager. Yun ang pangarap niya. So, nung pagka-graduate niya, nag-apply siya sa lahat ng bangko doon sa kanilang community. At naghintay siya na merong tatawag sa kanya. Fortunately, tinawagan siya. Tapos, in-interview siya. To make the long story short, natanggap siya, na-hire siya. Every day, pinagmamasdan niya at ino-observe yung bank manager. Pagkilos niya, pananamit niya, pagsasalita niya, pati mga kinakain niya. Ino-observe niya lahat. Gusto kong maging kagaya itong manager na to. Minsan magkasabay silang nagkakape, tinanong niya yung manager. Sabi niya, "Sir, can you teach me how to become a successful bank manager?" How to become a successful bank manager. Simple lang ang sagot ng bank manager sa kanya. Good decisions. Pero hindi satisfied. Itong binatang ito. Good decisions. Tinanong niya uli yung bank manager. How can I make good decisions? Experience. You need to have experience in order to make good decisions. Experience. Anong klaseng experience kaya yon? So, tinanong niya uli, what kind of experience should I have? Ang sabi niya, bad decision. Bad decision. When you make bad decision, you gain an experience. And when you gain an experience, that is how you make good decision. Alam niyo kung bakit ang Panginoon may mga iba't ibang pagsubok siyang pinaparana sa atin? Because He wants us to make good decisions in life. In order for us to make good decisions in life, we need to gain experience. At yung mga experience na yun, paano natin silang nagigain? Bad decision. Wala pong mali kapag tayo ay nagkakamali. It's okay. It's normal na tayo ay magkamali. But to commit the same mistake, it is no longer a mistake. It is a choice. Pero ang Panginoon, ina-allow niya lahat yan para mag-grow tayo. At kung ang Panginoon, hinuhubog niya ang ating pagkatao to the kind of person He wants us to be, then there is hope. May pag-asa sa Panginoon. Marami kasi sa atin gusto natin shortcut palagi sa buhay. There is no such thing as shortcut. Gusto mong yumaman? Hindi ka yayaman overnight. May mga pagdadaanan kang proseso. At ang Panginoon, tutulungan kanyang ma-endure yung mga tribulations na yun for you to be wise enough na ma-handle mo yung mga blessing na inihahanda ng Panginoon sa atin. Meron po kong binabasa the other day, nung Thursday ata, patungkol sa pagpapalaki ng mga anak, raising children. Kasi yung mga anak namin, binata at mga dalaga na. How to be wise as parents in raising your children.
Meron po siyang isang sinabi doon na nag-stick sa aking isipan. Ang sabi niya, parents, prepare your children for the road and not the road for the children. Ihanda mo daw ang mga anak mo para sa landas na tatahakin nila. At hindi yung daanan nila ang ihahanda mo para sa kanila. Sila ang ihanda mo. Bakit? Kasi yun ang nangyayari ngayon. Di ba, nagkaroon ng pandemic? Anong ginawa ng school system natin nung pandemic? Online. Module. Kapag may mga module, may mga assignment, sinong gumagawa ng assignment? Sino? Parents. Kaya dapat sila yung mag-o-honor, hindi yung anak nila. Kasi hindi naman yung mga anak gumawa ng assignment eh. Palagay nyo, matututo ba yung mga anak natin kapag tayong gumagawa ng assignment nila? Hindi. Hindi natin sila natuturuan. Gusto nating makaraos sila sa pag-aaral nila. Pero yung pinaka-purpose ng pag-aaral, defeated. There is no such thing as shortcut in life. Pag nagkaroon ng problema sa labas, tayo ang umaayos. Pag may kaaway, tayo ang nakikipag-usap. Kapag may problema, tayo ang gagawa ng paraan para maayos yun. Yung anak natin, walang ginagawa. Kasi nandiyan ang magulang na laging tagapagtanggol, the perpetual help of the children. Paano pag wala ka na? Paano na sila? Kasi lagi nating nililinis yung dinadaanan nila. Piniprepare natin yung dinadaanan nila, pero sila, hindi natin sila na ihahanda. So anong dapat natin gawin? Prepare your children and not the road. Amen? Prepare your children and not the road. Ganun pong ginagawa ng Panginoon sa atin. Tayo ang inihahanda ng Panginoon. Hindi yung mundo na ginagalawan natin ang nire-ready ng Diyos. Hindi wawalisin ng Panginoon yung dadaanan ng buhay natin. Tayo ang nire-ready ng Panginoon na maging mature tayo, maging strong tayo, para kahit wala na yung mga magulang natin, kaya nating tumuyo sa sarili nating paa. Ano man ang ibato ng selibutan sa atin, ano man ang ibato ng buhay sa atin, gaano man kabigat yung problema, kaya nating lumaban. Sapagkat ang Panginoon, tayo yung nire-raise niya at hindi yung dadaanan natin. Kapag ganun po ang ginagawa ng Panginoon sa atin, buhay na buhay yung pag-asa natin sa Kanya. So anong dapat natin gawin? 3 elements of hope. Number 1, wait on God. Maghintay tayo sa Panginoon. Lagi pong on time ang Panginoon sa buhay natin. And while waiting, serve God. Maglingkod, magtapat. Yung pagtatapat at paglilingkod natin ay ebidensya na buhay yung pag-asa natin sa Kanya. Not only that, walk with God. Lumakad tayo kasama ang Panginoon. At ang Diyos, marami siyang ibabato sa buhay natin para maging strong tayo. Because God is preparing us for the road.